Magandang gabi, Tito Val, at sa lahat ng mga tagapakinig ng Pinoy Mystery Horror. Ako si Toto, 28 years old, at ang kwento ko ay tungkol sa isang trabaho na akala ko noon ay normal. Nangyari ito 3 taon na ang nakalilipas. Bagong graduate ako noon at naghahanap ng trabaho sa Metro Manila. Nasa isang job fair ako na makita ko ang flyer ng isang kumpanya, Manila Fresh Meat Corporation. Naghahanap ito ng mga tauhan sa warehouse ng operations. Simple lang ang mga kailangan. Mukhang maganda ang pasahod. Agad akong nag-apply. Agad naman akong natanggap. Magaan naman sa una. Ang trabaho ko ay mag-repack ng mga karne na darating mula sa delivery trucks. Isasalansa ng mga ito sa freezer. Ihahanda para sa delivery. Karaniwan ay baboy, baka at manok ang mga iniimpake namin. Tahimik lang ang warehouse. Bihira naman kaming magkita ng mga boss namin. Laging remote sila. Nagbibigay lang ng instruction via email o phone calls. Isang gabi, nag-overtime ako kasama ang kaibigan kong si Emong. Napansin namin na may mga crates na kakaiba ang itsura sa karamihan. Mas malalaki. Kulay itim ang mga ito. May malaking padlock. Nakamark pa ng highly confidential ang mga labels. Alam mo ba kung ano ang laman nito? Tanong ni Emong habang nilalapitan ng isang crate. Wala akong ideya eh. Mukhang delikado ah. Huwag na lang nating pakialaman. Sagot ko naman. Hindi ako mapalagay sa mga crate na yon. May kung anong mabigat na aura ang nararamdaman ko. Pero si Emong na mas may pagka-osyusero, tinangka niyang buksan ng isa. Kumuha siya ng isang maliit na crowbar. Sinimulan niya ang kalikutin ng padlock. Ano ka ba? Baka matanggal tayo sa trabaho kapag nahuli tayo. Sabi ko sa kanya. Determinado si Emong. Ilang minuto pa, nabuksan niya ang lock. Agad niyang inangat ang takip ng crate. Pareho kaming nagulat sa nakita namin. Mga bahagi ng katawan ng tao, mga braso, binti, at kung ano-ano pang laman loob ng tao. Tumambad sa amin ang mga nakakilabot na piraso. Parang mga produktong inirepack. May mga ID tags pa ang ilan. Lahat may barcode na nakalagay sa kanilang balat. Napatigil ako. Diyos ko, tao to. Bakit may ganito dito? Halos hindi ako makapagsalita sa kaba. Si Emong, salip na matakot, sinimulan pang ilabas ang ilan sa mga piraso. Alam mo bang sobrang mahal ng mga ito sa black market? Sigurado akong hindi basta-basta ang presyo nito. Sabi niya. Naghahalo na ang takot at curiosity ko noon. Isang bagay ang sigurado. May mali sa kumpanyang ito. Alam kong hindi karne ng hayop ang binabalot namin. Hindi ko lubos na maisip kung anong klaseng kliyente ang bibili ng mga piraso ng katawan ng tao. 1 linggo ang lumipas, patuloy pa rin kami sa trabaho namin. Ramdam kong may mga matang nagmamasid. Bigla na lang may mga CCTV cameras na idinagdag sa warehouse. Nagkaroon din ng mga bagong tauhan na laging nakabantay. Hindi ko na makita si Emong mula noon. Bigla na lang siyang nawala. Nang tanungin ko ang supervisor namin, walang malinaw na sagot kundi umuwi na sa probinsya. Personal na dahilan. Pero alam kong may mas malalim na dahilan sa likod ng pagkawala niya. Isang gabi, nagkaroon ako ng pagkakataong magtanong
sa isa sa mga veterano kong katrabaho na si Mang Tano. Sa kanyang mahinang boses, ibinulgar niya ang sikreto ng kumpanya. "Toto, huwag ka maingay," bulong niya. "Hindi mo ba napansin kung sino-sino ang mga bumibili ng karne dito? Hindi mga karaniwang tao. Mga aswang ang kliyente ng kumpanyang ito. Karne ng tao ang binibenta natin para sa mga halimaw na yon. Kailangan nila ang sariwang naman para mabuhay." Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Hindi ako makapaniwala, pero lahat ng detalye, ang mga nakapadlock na crate, misteryosong pagkawala ng mga katrabaho, at bigla ang pagdating ng mga kakatwang customers, nagtutugma. Noon ko napagtanto na kaya laging may mga order ng special delivery sa gabi. Hindi pala para sa mga ordinaryong tao ang mga yon. Para iyon sa mga aswang na kailangan ng dugo at laman ng tao. Makalipas ang ilang araw, nagdesisyon akong umalis. Alam kong delikado na ang sitwasyon. Bago ako tuluyang makaalis, napansin ko ang isang truck na may kakaibang logo. Lula nito ang mga itim na crate, mga pamilyar sa akin. Hindi ko na kinaya. Napabalita ang mga report ng mga nawawalang tao sa mga kalapit na lugar. Sari-saring kaso ng pagdukot na hindi pa nalulutas hanggang ngayon. Maaaring mga nawawalang tao na iyon ang laman ng lihim ng mga crates. Sana hindi kasama dun si Emong. Maraming salamat, Tito Pal, at sa mga tagapanginig ng Pinoy Mystery Horror. Dito ko natatapusin ang aking kwento. At good night sa inyo.